Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Nandito na naman po tayo sa series natin kung bakit bulahan si Kibuloy. Part 4 na tayo. So, parang ito yung part 2 nung bakit mali yung appointed son doctrine ni Kibuloy. So, nagbigay ako ng nakaraan ng 5 points kung paano niya in-explain yung doktrina niya. So, number 1, 3 types of sons. Number 2, purpose of Jesus' death. Number 3, the purpose of the new covenant. Number 4, the peculiarity of Kibuloy, gaano siya ka-special. Tapos number 5, ano yung personal testimony ni Kibuloy. So, dun sa 3 types of sons sa number 1, tama na created son si Adam. Tama na only begotten son si Lord Jesus. Pero mali na appointed son si Kibuloy. Una sa lahat, wala namang sinabi sa Bible na may appointed son pa. Wala na po. Instead, may darating, magpapanggap na son. Okay? So, sabi sa Matthew 24:5, at marami ang darating sa aking pangalan. Sasabihin na ako ang Kristo at marami silang madadaya. Sabihin ng iba, hindi naman sinabi ni Kibuloy na Kristo siya. Ang sinabi niya lang appointed son. Ganon din yun. Sabihin mo ba naman, ikaw may-hari ng buong mundo, di ba? Pati lahat ng kaluluwa sa'yo. So, sinasabi mo na rin, ikaw yung Kristo. Kay si Lord Jesus lang yung nun yung pwedeng mag-angkin nun. Number 2, purpose of Jesus' death. Tama po na nirestore ni Lord Jesus yung sonship and kingship natin. Kaya lang yung mali ni Kibuloy, yung kingship daw dito na sa lupa. Okay, na tinatamasa niya. Ayon po sa Biblia, yung kingship po makukuha natin pagkatapos po ng lahat-lahat. Okay, ngayon mga lingkod tayo ng Diyos. Mababasa natin yan sa mga parables, di ba? Na dinidescribe tayo ng mga lingkod. Tapos sa Luke chapter 17, sabi dun unprofitable servant. So pag sinabi nating unprofitable servant, slaves, okay? Hindi binabayaran. Ayun yung unprofitable servants. Pinakamababang uri ng lingkod. Dapat ganun yung character natin, which is iba kay Kibuloy. Ito sa Revelation 21, 1-7, nabanggit na natin to nakaraan. Mangyayari po to sa new heaven and new earth pa. Hindi pa ngayon. Ito ginamit to nung tagabasa niya eh. Revelation 3:21, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and I am set down with my Father in His thrones. Ang paliwanag dito ni Kibuloy, so nag-overcome na daw siya sa mundo, so tinatamasa niya na ngayon. Kaya lang, malinaw nga, yung nasa Revelation chapter 21, na sa after the final judgment pa yon. Okay? So, malinaw po yun. Number 3 tayo. Ano yung purpose ng New Covenant? So, para kay Kibuloy, ito daw yung ginawa niya. To man up and go to the level of faith. Bago natin anuhin yun, dun muna tayo sa original. Okay? O yung foundational doctrine natin dun sa New Covenant. To restore our relationship with God through Christ. Yun po yun. Siyempre, nung namatay si Lord para sa atin, nabuhay siya muli. Nabuhay din yung relationship natin sa Kanya kapag nanampalataya tayo sa Kanya, di ba? Yun, sa pamamagitan ng grace niya, ng pananampalataya kay Lord Jesus, lilinis niya tayo sa ating mga kasalanan at magiging anak tayo ng Diyos. Ayun yung basic, ayun yung foundational. Now, to man up and go to the level of faith. Doon tayo sa level of faith. Sige, patulan natin. Anong level of faith? So, kasi sa Bible, totoo naman eh. Tayo eh. Pinupush tayo ni Lord doon sa level of faith na yon. Okay? So, marami yon pero magbibigay lang ako ng example. So, anong uri ng pananampalataya ba yung sinasabi ni Lord na dapat nating tayuan? Sabi dito sa John 12:25, ang magmamahal ng kanyang buhay ay mawawalan nun. At ang kakamuhian ng kanyang buhay sa mundo na to, siya ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, kung papansinin nyo, hindi to sinusunod ni Kibuloy. Instead, ang ginagawa niya, minamahal niya yung buhay niya dito. Okay? Tapos, yung buhay sa kabila, sa tingin niya makukuha niya kaya yung buhay sa kabila. Kasi sinabi, yung iiwan yung buhay niya dito sa lupa, siya magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Di ba? Pero yung nagmamahal ng buhay niya dito sa lupa, di ba? Siya yung mawawalan nun. Tapos, kung papansinin niyo, di ba, yung hinahanap ngayon si Kibuloy, di ba? Sa kaso niya. Again, I'm not using those cases para sabihin na false prophet. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako gagamit nun. Mula mismo dun sa doktrina ni Kibuloy, hinuhuli siya o hindi siya hinuhuli, papatunayan natin na bulaan siya. Pero kung natawa lang ako kasi 'di ba ayaw niya magpahuli. So mahal na mahal niya yung sarili niya talaga.
Yung totoong anak ng Diyos nagpahuli. Siya ayaw niya magpahuli, di ba? So, kung papansinin natin, yung lifestyle niya, meron siya mga mamahaling motor, mga sasakyan, may sariling jet, may sariling helicopter, 'di ba? Tapos may mga collection yan ng kotse, 'di ba? Mga motor din, collection ng motor. Ang lalaki ng mansion niya, etc. Tapos yung mga workers niya parang volunteers lang yata. Ito pa, sabi ni Lord, ito level of faith to. Sabi, wag daw tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Ay no. Faith yan, yung mga ganyan. That's the level of faith. Siyempre, yung lifestyle mo nakadepende sa faith mo. Di ba? So, yun, dyan tayo pinupush ni Lord to that kind of life, to that kind of faith. Ginagawa ba ni Kibuloy yan? Hindi po. Ito, sa 1 Timothy chapter 3. Okay, ito yung guideline natin sa mga deacons. Okay, sa mga deacons tsaka mga bishops. Mga pastor yan, mga leader ng church. Okay? Sabi dito, ito ay totoo. Kapag ang isang tao ay naghahangad ng opisina ng isang bishop o leader or pastor, 'di ba? Maganda yung kalooban niya. Maganda 'yan, maganda niyang hinahangad niya. Sa verse 2 sabi, ang pinuno daw ng simbahan ay dapat walang kapintasan. Yung kayamanan pa lang ni Kibuloy, kapintasan na. Yung mga false prophets niya, kapintasan na kagad. Sige, wag muna tayong pumunta dun sa mga kaso niya na ganyan. Yan lang, 'di ba? Oh, wala siyang asawa. Vigilant. Sober. Sober ba siya mag-isip? Diba? Sino bang sober magkasabi na siya na yung appointed son? Na siya na yung Messiah, siya may-ari ng buong mundo. Diba? Daig mo pa yung lasing nun. Yung lasing hindi magsasabi nun eh. So, good behavior. Okay? Maganda ba yung behavior ni Kibuloy? Diba? Isipin mo, hindi niya hinaharap yung mga kaso niya. Tapos, puro siya paninira sa gobyerno. Ano gusto niyang gawin, di ba? Yung presidente yung susunod sa kanya. Saan ka nakakita? Citizen, siya dapat ang masunod. Di ba? Hindi good behavior yun. Given to hospitality, dyan, may mga, madali kasing dayain tong given to hospitality. Able to teach, okay? Siguro marami siyang nadadaya kasi marunong siya magturo. Hindi ko sinasabing tama yung tinuturo niya. Kumbaga may siya, may tindig, parang ganun. Magaling magsalita. Ito, not given to hindi natin yung masabi. Hindi natin nakikita si Kibuloy araw-araw, di ba? No striker, hindi rin. Pero sabi nung mga sabi lang nung mga inabuso niya daw. Striker daw yan. Mapanakit. Ito, not greedy of filthy lucre. So, greedy sa makamundong bagay. Sino ba naman may collection ka ng Sino ba naman may collection ka ng mga makamundong bagay gaya ng mamahaling motor, mamahaling kotse, may sarili kang na yan? Greediness na yan. 'Di ba? But patient, ito hindi natin 'to nakikita sa kanya. Brawler, nakikipag-away, 'di ba? So, ako yun, hindi ko gusto yung niya eh. Kitang-kita naman yung ugali niya ngayon, 'di ba? Grabe siyang makapanira sa gobyerno. Eh sabi nga sa Bible, huwag mo sisiraan yung gobyerno eh. Si Lord nga nagpasakop sa gobyerno ng Romano, 'di ba? Not covetous, hindi siya mapaghangad. Okay? Hindi mo mapaghangad yan si Kibuloy. Tignan nyo nga yung niya, lifestyle niya. So, sabi rin dito sa 2 Peter chapter 2 verse 3, ito yung mga signs ng bulaang propeta. Sa pamamagitan ng pagkaganid at sa mga walang kwentang salita, mga mapandayang salita, pagkakapirahan nila kayo. Na ang kanilang paghatol ay dati pa na nag-aantay at ang kanilang pagkasira ay siguradong darating. So, yan. Kung papansin niyo, 'di ba si Kibuloy, pinagkakapirahan niya yung mga member niya. If that is true na yung meron siyang spiritual workers, yung mga nagbebenta ng kung ano-ano, tapos lahat sa kanya mapupunta. Grabe. Pero before pa may mga naririnig na akong balita na yung mga nasa bus, nasa mall nag-o-offer ng kung ano-ano mang produkto. Kay Kibuloy daw 'yun. Okay, next po tayo. Dito po tayo sa peculiarity ni Kibuloy. Gaano ka-special si Kibuloy?
Hindi daw nakapag-produce ang Jewish age ng anak. So, lahat ng propeta, lahat ng mga banal, lahat ng mga tao na lumang tipan na sumusunod sa Diyos, hindi raw nag-overcome. Pati sa bagong tipan, sa church age daw, walang na-produce na anak. So, lahat ng mga apostol, lahat ng namatay para sa Panginoon, lahat ng mga martir, hanggang ngayon, okay, wala daw nag-overcome, siya lang. So, sa 7 billion daw na tao sa buong mundo, siya lang ang hindi na serpent seed. So, ibig sabihin, lahat pa ng tao serpent seed pa. Siya na lang daw yung anak sa espiritu. Which is sobrang mali. Okay? Actually, sa Bible, tinuruan tayo ni Lord para paano mo malalaman kung pinadala niya o hindi yung isang tao. Kapag yan, pinadala niya, ang hahanapin ng tao na yan, yung kaluwalhatian na nagsugo sa kanya. Pero, kapag yung hindi pinadala ng Diyos, ang hahanapin niyan, pansarili niyang kaluwalhatian. Ano bang favorite topic ni Kibuloy? Ang favorite topic niya siya. Gaano siya special, gaano siya kagaling. Di ba? Sa number 5, ito, Kibuloy's personal testimony. Okay. Dito daw, sa bundok daw dun, siya nag-man up. Okay, ibig sabihin, meron siyang tinanggap, tinayuan niya, tinanggap niya. Okay, yung isang task. Tapos, nakatingin daw yung buong langit at impyerno sa kanya. Ngayon, ano yung ini-stand up ni Kibuloy? Ano yung tinayuan niya? Ang sabi niya, to do the will of the Father. Sabi niya pa nga dun sa sa interview na yon or sa program na yon. Nag-promise daw siya kay Father na gagawin niya na yung kalooban ng Ama. Pero ano ba yung kalooban ng Ama? Siyempre, saan ba yung kalooban ng Ama? Hindi sa Word of God. Diyan tayo babase. Dito, sa will of God, hindi ko ilalagay lahat ng will of God dito. Pero, yung kakasya lang sa oras natin, nasa swak doon sa topic natin. So, number 1, humility. John 7:18. Nakitaan nyo ba ng humility si Kibuloy, di ba? Hindi. Siya ang pinaka-the best. Siya ang pinaka-magaling, di ba? Ang hinahanap niya, yung pansarili niya. Sa number 2, kalooban ng Diyos na si Jesus lang ang daan. Sa Acts chapter 4:12, sinabi na isa lang ang pangalan na binigay ng langit. Ngayon, pangalan niya na daw yun, di ba? Yung palang mali na, hindi na kalooban ng Ama yun. Tapos, mamuhay na simple. Matthew chapter 6:19-21, tapos 1 Timothy chapter 3. Malinaw po yan. At hindi nabubuhay ng simple si Kibuloy. Sa number 4, huwag kang magsinungaling. Huwag kang magbibigay ng false prophecies. Ang dami niyang false prophecies. So, yung mga yan sa swaki Kibuloy na hindi niya nagagawa yung kalooban ng Ama. So, napaisip ako. Sino yung kausap ni Kibuloy doon? Sabi niya, syempre, yung in Diyos yung kausap niya, di ba? Sabi niya, si God yung kausap niya. Ngayon, tinanggap niya daw yung offer. Nag-man up daw siya. Ano nangyari sa kanya? Yumaman siya, di ba? Sa bagong tipan, sino ba yung nag-offer ng kayamanan kay Lord Jesus? Di ba? Sino? Di ba si Satanas? Ako sabi ko, kung hindi si Satanas yung kausap ni Kibuloy, alagad ni Satanas yung kausap niya. Bakit? Meron bang alagad ni Lord na sasabihin niya siya na yung appointed sa na yung kapangyarihan ni Lord, yung authority ni Lord, as in, kung sino si Lord Jesus, ayun siya dito sa mundo, siya may-ari ng ng lahat. Yung buhay niya ba nagre-reflect sa buhay ng Panginoon o ng mga apostol? Hindi. Kaya sabi ko, kung hindi si Satanas yung kausap niya, alagad ni Satanas. Kasi yung mga apostol, hindi ganun yung nangyari sa kanila, sa mga lingkod ng Diyos. Yung mga apostol, hindi ganun yung naging buhay nila. Hindi sila yumaman gaya ni Kibuloy. Sino ba na-encounter nila? Si Lord. Diba? Ibang Lord yata yung na-encounter ni Kibuloy. Kaya, yun, wag tayong lalagpas sa kung ano yung nasusulat. Laging, kung sino man yung nagpapakilala na kung sino man sila, di ba? Lagi tayong babalik sa Biblia. At salamat po sa pakikinig. I hope na andito po kayo uli sa part 5 kung saan sasama po natin lahat nung nung napag-usapan natin. So, kung nagustuhan nyo po yung video natin, paki-like, share, subscribe, i-hit nyo po yung notification bell. At, yun, purihin ang Panginoon sa buhay ninyo.
Kung meron po kayong gustong topic, i-message nyo lang po ako sa Facebook, tapos try ko po gawa ng content. Salamat po, God bless po.